Orientation for schedule po ng orientation for room watchers po para po sa gaganapin na September 29, 2024 licensure examination for professional teachers. May iba po sa inyo na ngayon lang po ba mag-serve? Meron ano? And then, meron din po yung mga nakapag-serve na po before. So, welcome po. So, this orientation po is intended talaga para sa inyo, para po ma-refresh po yung mga nakapag-serve po before, at para din po sa mga hindi pa po nakakapag-serve, malalaman po ninyo kung ano yung mga gagawin po sa araw ng examination. Okay? So, since kayo po yung nauna, ang ating special word for today po ay early bird. Tandaan niyo po yan kasi yan po yung kakailanganin po natin mamaya po sa ating attendance. Okay? Klaro po? Kayo po yung team early bird. Ayan. So, by the way, my name is Pearly Queen de Ala. You can call me Pearl. Isa po ako sa mga building supervisors po for this coming examination. So, for secondary level, meron pong tatlong building supervisors. Ako po yung sa building A. Kung sino po yung sa building A po na nandito, ako po yung building supervisor po ninyo. Building B, si Ma'am Jennifer Mahilo, at saka sa building C, si Ma'am Christine Mahinay. Okay, so yung iba po sa inyo, bukas po sila pupunta. So, let's start po. Ayan. So, for the qualification of room watcher or proctor, dapat po college graduate po tayo with good moral character, at least 21 to 59 years old. So, hindi po pwedeng mag-serve po kung mga senior citizen po tayo. So, medyo po kasi yung pag-serve po sa exam, medyo trabahoso po siya. So, better po na malakas po talaga tayo. So, not under the same board nga po pala for college graduate, kung hindi po kayo passer po ng LEP, tapos education graduate po tayo, hindi po tayo pwedeng mag-serve. Okay, and then not related to any consanguinity or affinity po. Meron po kayong relative po na mag-take po ng exam, sabi po tayo ha, para po malaman namin. Eh, pwede po namin kayong ilipat po sa ibang building assignment. Okay, wala naman siguro wala kayong relative na mag-serve ay na mag-take ng exam, so kung wala, okay po yun. And not connected to any review centers. Disqualification of a room watcher or proctor with pending administrative or criminal case, so bawal po yun. Involved in reported anomalies, kung nakapag-serve po kayo before and then involved po kayo sa mga previous anomalies, bawal din po yun. And then with reported violations on previous examinations, bawal din po. And yun po, applicant over 60 years of age and physically unfit to perform his or her duty. So, dinagdag din po namin yung pregnant women. So, kung buntis po tayo, huwag na lang po tayo mag-serve ha. So, this is for you din po kasi ayaw po namin na may mangyari po sa inyo sa araw ng examination. Okay? So, kung may mga questions po kayo, paki-reserve ng mga questions ha. Isa-isa po natin sasagutin yan mamaya. So, documents to be submitted po para sa mga first time po na mag-e-exam, yan po yung isasubmit po ninyo. So, kung dala nyo na po ngayon, pwede isubmit na yun, pwede din po isubmit ninyo sa inyong building supervisor. Number 1 is the accomplished personal data sheet. So, yan po, pwede nyo po yung ma-download po sa Google. Okay? And then, kung wala po kayo, pwede nyo pong i-ask si building supervisor. Next is the photocopy of your college diploma or your transcript of records. Next is the photocopy of your PRC license. If registered professional kayo, yung CSC eligibility po ninyo ang isubmit po ninyo. And then endorsement from the principal, kung DepEd po kayo connected. Meron po yan siya sa second page na inyong personal data sheet for room watchers. So ibibigay din po yan sa inyo. And then the NBI police or barangay clearance na good moral character certificate. Okay? So kung nakapag-submit na po kayo niyan before, pwede na po yun. Pero kung hindi pa po kayo nakakapag-submit, submit niyo po yan sa inyong mga building supervisors. So, this is the exam administration organizational structure. So, yung naka-yellow na portion, yan po yung item po ninyo, o yan po yung role po ninyo sa gaganapin na examination. So, kung napapansin po ninyo, ang pinakamataas po niyan ay yung exam coordinator. Okay? And then, next is the assistant coordinators. So, either 1 or 2 po yan. Then, your building supervisors.
Then, your attendance supervisor, the security officer, the medical officer, the supply officer, and your floor supervisor. So, kayo po na mga room watchers, under po kayo kay floor supervisor. So, prescribed dress code, ayan po, para po sa mga babae. So, kung ano lang po yung nandiyan, yan lang po yung allowed or pwede ninyong isuot sa araw ng examination. So, pwede po yung mga school uniform po ninyo for the ed, blouses and skirts, make sure na ni-level po yan. Polo shirt, then leather or leather-like rose shoes or no open-toe sandals. So, huwag na lang po tayo magsuot ng heels para hindi din po kayo mahihirapan. Okay? So, for male, yan po yung pwede nyo isuot. Sa mga lalaki po, pwede magsuot na short, polo, barong kung gusto po ninyo, pero we suggest na huwag na lang po kayo magsuot ng barong kasi mainit po kasi yung barong. Okay? T-shirts with collar, and then leather or leather-like rose shoes, yan po yung mga isusuot po for me. So, what to bring, tandaan po ninyo, yan lang po ang dadalhin ninyo sa araw ng examination. Black ball pens, stapler, para po ito sa mga reports ninyo, baon for lunch, snacks, and water. So make sure yung tubig na dadalhin po ninyo o yung pagkain na dadalhin ninyo, enough po yan sa buong araw. Kaya baka gutugin po kayo, hindi kasi kayo pwedeng lumabas. Okay? And then small bags only to keep your valuable. So na lang po tayo magdala ng malalaking bag. Okay? Maliit na bags na po ang pwede ninyo dalhin. So, pre-examination preparation. So, ano yung mga gagawin po ninyo? Be on the assigned testing center as early as 5:30 in the morning. At ang una niyong gagawin, hahanapin niyo po si attendance supervisor and then mag-log in po tayo. So, obtain from the supply officer the plastic envelope that contains your examination materials. So, after po kayo magbigyan ng room assignment ni attendance supervisor, pupunin po ninyo kay supply officer yung kit po ninyo. So, yung kit po is yung envelope na naglalaman ng number. So, kung room number 19 po kayo, dapat yung kit na makukuha po ninyo, meron pong label na 19. Okay? Hindi po kayo pwedeng kumuha ng any kit na hindi po correspond sa room assignment po ninyo. So, yun. Check the room assignment with the room noted in the plastic envelope. And then once mabigyan po kayo ng iyong examination kit, proceed immediately to your room assignment. So huwag na po kayo makipag-usap sa mga kasama ninyo. Kaya may iba kasi sa inyo na sa room, tawag niya, sa examination day na makikita sa mga old friends nila, no? Baka may magre-reunion pa. So pagpalitan mo na ha ang pagkikipag-usap sa mga kasamahan po ninyo ng mga room watchers ha. But anyway, pwede naman kayo siguro mag-usap after sa examination. So proceed immediately na po sa inyong assignment. Pagdating sa room, ano po ninyong gagawin? You have to write on the chalkboard the schedule or the program of the examination. So yung program po ng examination, ilalagay po namin yan sa loob ng inyong examination kit, yung kinuha nyo kay supply officer. So yung board program, yan po yung nilalaman ng board program. So, dyan po makikita kung ano yung mga subjects na iti-take ng mga examinees. For secondary level, 3 subjects po yung iti-take na mga examinees. First subject will be general education. Next subject, be professional education. And the last subject will be specialization. So, kung nasa secondary level po kayo, you have to know kung ano yung specialization na under sa inyo. Okay? Kasi kailangan yung ipasulat sa examinee yung hindi lang specialization. Dapat specialization dash kung ano yung specialization. Be it English, mathematics, technology, livelihood, technical education, values education. Yan. So, kung hindi po ninyo alam kung ano yung major po ninyo, you have to ask your building supervisor. Okay? Klaro? Okay. So, yun. Yan po yung board program. So, yan yung pinakauna niyong isusulat sa loob ng inyong mga classroom. Okay? And then, other than that, you have to check also the seat plan. So, yung seat plan, malalaman po ninyo yan, based din po sa seat plan na ilalagay namin sa loob ng kit po ninyo. So, yung seat plan po natin,
Yung seat plan po natin ay ganyan po. So, kung ano yung arrangement ng ating seat plan based sa form, ganun din po yung magiging actual na seat plan sa loob ng classroom. Okay? So, here is an example seat plan for 21 examinees. So, kung napapansin nyo, yung seat number 1 starts at the left side facing the examinees. Okay? So, kung halimbawa po, ito yung ating setup po ng classroom, saan po yung seat number 1 po natin? Ano ito? Ito. So, saan yung seat number 1? Dito po yung seat number 1. Yung seat number 2, saan? Dito po sa likod. Okay? So, ganyan po ha, yung arrangement po. So, for 21 examples. 1 to 7, then yung number 8, doon sa pinakalikod, then papunta sa harapan, 14, then 15 dito naman sa tabi ni 14, then doon sa pinakalikod yung 21. So, pa-S po yan. Okay? For other board examinations po, lahat ng set A, or lahat ng set A is yung mga odd number. Pero sa left po kasi, lahat po na yan ay set A po lahat. Okay? So, huwag na po kayong ma-confuse kung nakapag-serve po kayo sa ibang examination, hindi po tayo set A or set B. Set A lang po tayo lahat. Okay? Clear po? Okay. So, balik po tayo. Ayun. So, yan. Nagsulat na po tayo sa board ng board program. Nag-check na po tayo ng upuan. So, also, sa upuan po pala, if in case absent po sa seat number 1, hindi po pwedeng lumipat yung ibang examinees. So, as is po yun. Kung ano yung seat number nila, doon talaga sila pwedeng umupo. Okay? Isabihin po yan sa mga babantayan po ninyo. Kasi baka may mga examinees na may mga concern sila. Like, for example, ma'am, masyadong malayo yung upuan ko, ma'am, dito sa likod, ma'am, pwedeng lumipat ako dyan. So, you need to check po kung tama po talaga ang mga examinees, o tama ba ang inuupuan ng mga examinees. Okay? So, yan po. Mayroong list ng advisories po sa tatlong testing venues, sa Coronigal, Kidapawan, and Jensan. So, posted po ito sa room assignment. So, if in case magsabi sa examinee na hindi niya alam yung mga specific instructions, hindi pa tayo nagkulang ng bigay ng instructions sa kanila ha. So, kayo din po, feel free to visit our Facebook page para alam niyo din po kung ano yung nasa Facebook advisory. Ang ating Facebook advisories, nagalaman po ito kung ano yung mga dadalhin ng mga examinees. Specified din po dito na bawal yung food deliveries during examination. Okay? At saka yung mga general instruction at venues ng examination. So, if in case magsabi yung examinee na hindi siya na-inform, again, hindi po tayo nagkulang, meron po tayong Facebook advisories for free testing venues. So, examinees are allowed to bring only the following. So, yan, kasama po ito sa ating Facebook advisory ha. Yan lang po yung pwedeng dalahin ng mga examinees. Number 1, there are notice of admission. Next, ball pen with black ink only. So, itong black ink ball pen, gagamitin ng examinee ito every time na meron silang isusulat. Like sa ID sheets nila, lahat ng isusulat nila, black ball pen ang gagamitin. Lahat po ng isusave, pencil ang gagamitin. Okay, clear po ha? Kaya baka magtanong yung mga examinee sa inyo kung ano yung gagamitin nila sa pag-shade. Wala pong sasagot ng ball pen po ha? Shading po ay pencil. Then, black ball pen po sa lahat ng mga portions na kailangan po nilang magsulat. And then, 1 piece long size brown envelope. Yan po yung dadalhin ng mga examinee. 1 piece long transparent plastic envelope for keeping their valuables and other allowed items. And then, for secondary level, so baka meron po maka-assign sa inyo na may mathematics major, sila lamang po ang allowed gumamit ng calculators. Okay? Other majors po, hindi po sila pwedeng gumamit ng calculators. Kung mathematics major naman po tayo, yung mga examinees na under sa inyo, tapos gusto nilang gumamit ng calculator sa general education, hindi din po yun pwede. Pwede lamang gumamit ang mga examinees po na may mathematics major sa kanila subject na specialization.
Okay? Klaro? Yan. And then, their meal, snacks, and water. So, yun lang po ang pwede nilang dalhin. So, what if po half day pa lang tapos ubus na ang pagkain ng examinee? Are they allowed to go out? Okay? Hindi po sila pwedeng lumabas. Okay? That's why po, very important po talaga na magbasa sila ng Facebook advisories. Kasi meron po yung mga instructions doon na intended for them. Yan. Examiners are not allowed to bring the following. So, ano yung mga hindi pwede? Any review materials, bawal pong dalhin ng mga examinees yan. All kinds of calculators, except for those with mathematics major. This is pursuant to Board Resolution number 25, series of 2019. And then smartwatches and devices. Kung may examinees po tayo na may mga suot na relo, ipatanggal nyo na lang po yung relo sa kanila ha, ipalagay sa loob ng kanilang mga bags. Hindi sa bags ninyo ha, mga watchers ha, sa bags po mismo ng mga examinee. Kasi pag yan wala po tayo pananagutan. Okay? Sige. Then, bags of any kind, bawal din po yun sa mga examinees. Pero, kung meron talaga silang bags na dala, lalagay yan siya doon sa specific na portion na yun kung saan madala ninyong makita. Usually, nasa tabihan siya ng table ng mga watchers. Okay? So, prescribed dress code for examinees, pakitandaan po ninyo, yan po yung allowed na pwedeng isuot ng mga examinees. For male, tuck-in, white, polo shirt with collar, without any seal, logo, or mark, and then any decent pants or slacks. So, kung makita niyo po yung mga examinees ninyo na hindi po nagtatuck-in, ipatuck-in po ninyo. Okay? Same with female examinees, tuck-in pa rin po, tuck-in white blouse or shirts with collar, without any seal, logo, or mark, and any decent pants, slacks, or skirts. Then yung mga buhok po, naka-ponytail. Okay, nakaipit po. Kung nakalugay ang buhok, hindi po pwede. Ipaipit ang mga buhok ng ating mga female examinees. So, examinees must be well-groomed, with hair properly clipped, and or ponytail. Okay, klaro? Okay. Admission of examinees. Yun. Diba, nakapagsulat na kayo sa board, nakacheck na kayo ng seat plan. So, that's the time na mag-admit na kayo ng examinees. So, let the examinees remove their socks and shoes for inspection. Ipa-remove po talaga yung mga sapatos ng mga examinees ha. Remove their shoes and socks for inspection. And pockets out and in upon entries. So, pwede after po ng inspection, ipasuot mo po balik ha. Kaya baka buong araw po nakpaa ang ating mga examinees ha. Hindi din po ganon. Ano lang po, i-check nyo lang po. Okay? For our Muslim sisters, yung hijab po nila at saka yung niqab, i-check din po. Okay? So, kung halimbawa po parehas kayong lalaki sa loob ng room, pwede po kayo humingi ng assistance po sa mga watchers na nasa kabilang room kung may babaeng watcher po doon. Kasi hindi po kasi pwede na lalaki kayo, lalaki din po ang mag-check sa ating mga Muslim sisters po. Okay? Klaro po yun. And then magsabi din po kayo na maayos ha, hindi yung magdiretso lang kayo patangkal. Okay? You have to ask politely din po sa ating mga Muslim sisters. Okay, so ano yung ipapacheck natin? Yung mga, ano po nila, ano tayo yung hijab at saka niqab. Niyo po dito kung may mga pinag-iipit po na anything. Okay? So, after checking, ipabalik mo din po, ha? Kaya very, ano pa naman, sacred pa naman sa kanila, diba? No? Hindi pwedeng makita yung mga tenga at buhok nila. So, ipabalik lang din po after. Pero again, babaeng watcher po ang mag-check po sa kanila. Okay na? Next, check the identity of the examinee by matching picture pasted on the notice of admission and then to their seat plan. So, tingnan niyo po yung actual examinee ha versus doon sa notice of admission kung parehas ba. Kung hindi kayo sigurado, you can ask any government-issued ID to support their identity. Ayan. Make sure that the examinee in your room is in the master list of examinees. Kung pagdating ng examinee, tinanong mo siya kung ano yung apelyido niya, ang sabi niya, Santos, pag-check sa room assignment, walang Santos na examinee, huwag mo nang i-admit. Ha? Kahit magpangilit ka ng examinee, huwag nyo na kung papasukin.
Ang papapasukin nyo lamang po ay yung mga examinees na nasa master list po ninyo. Anyway, may ibibigay din po kaming kopya ng master list sa inyong examination kit. Then require the examinees to place their bags in a secured space within the examination room after inspection. So yan yung role ng mga room watcher ha. Magtulungan po kayo i-inspect yung mga gamit ng mga examinees. So only the allowed items will be placed near or beside the examinee. Since hindi ito kasama sa mga allowed items, ilalagay po ito malapit sa kuan ng mga watchers. Okay? So all the cell phones of the examinees will be collected by the room watchers. Again, kakolektahin niyo po ang mga cellphones ng mga examinee, pero huwag niyo pong ibubulsa. Okay, mga room watchers? So, kung kolektahin niyo po yan, make sure, ipa-turn off niyo po ang mga cellphone ng mga examinees, lagyan ng label, at ilagay sa envelope. Then, sanyuhan niyo po ang envelope. So, cellphone labels must have the following details. Number 1, the name of examinee, the room number, and the seat number. So, save niyo po yung brown envelope and bubuksan lamang po ito only after the last subject of the examination. Okay? So, kung may mga questions na po ba? Wala pa naman siguro Sige, paki-resolve ng mga questions pa kaysa sasagutin natin yung lahat mamaya. Ayun. So, don't forget magsisil kayo ng phones. As early as alas 7 po, pwede na po kayong mag-collect ng phones ng mga examinee. Or upon entry ng examinee, after po tanggal ng mga sapatos, after naka-packets out, packets in, naka-inspection na, kunin nyo na yung cellphone ng examinee. Talaglagyan ng label, ilagay sa brown envelope. Okay? Kung may mga examinees kayo na marami ang cellphone, inform your examinees, isurrender po lahat ng mga cellphones. Kayo din po, kasi yung mga cellphones ninyo, kukunin din po yan ng supply aid. So, surrender all your phones. Okay, so ayan po yung sample seat plan natin. So, yung mga naka-red na dot, dyan po pipirma yung mga examinees. So, ipapaikot niyo po yan, start po kayo sa seat number 1. Okay, pipirmahan po yan siya ng mga examinees. Then, after po napirmahan ng mga examinees, kaya po ng mga room watcher, pirmahan niyo din po yung nasa ilalim na part. Yung may day 1, room watcher 1, then day 1, room watcher 2. So, anyway, dalawa naman kayo ng mga room watchers. So, isa po kayong pipirma dyan po sa ilalim na portion. Then, meron din po pala sa ilalim, actual number of columns used. I-check nyo lang po kung ilang columns po yung sa actual classroom setup po. Yan. So, for the brown envelopes, instruct your examinees to get their brown envelope and print their names on the upper left corner and seat number on the upper right corner using their black ball pen. So, yun po yung purpose ng black ball pen po nila. Ipapasulat po ninyo sa kanilang brown envelope yung kanilang mga details. So, ayan po yung sample po na details na envelope. Ipapasulatan niyo po. Kasi dyan po ilalagay ng mga examinees yung sobra nila ng mga answer sheet po. Pagkatapos nilang mag-detach ng answer sheet, dyan po ilalagay. So, don't forget, palagyan po talaga. Okay? Then, yun din po, isa pang purpose ng brown envelope. Pag mag-fill out yung mga examinees, ilalagay yung brown envelope sa ilalim ng kanilang mga ID sheet para hindi po bumakat. Okay? So, lahat na po ba may hawak na ID sheet? O meron pa pong wala? Okay? Sino na po yung walang ID sheet? ID sheet na po lahat? Meron na? Yung examination kit, meron pong brown envelope dyan na naglalaman nitong mga ID sheet. So, check niyo po kung tama po yung set na na-receive po ninyo. So, kung 21 examinees po meron kayo, expected na meron kayong 21 sets sa loob ng classroom ninyo. So, i-check niyo po una, anong i-check ninyo? Yung serial number. Serial number po is nasa top portion, nasa left side. Okay? I-check niyo po yung serial number. No? Yung envelope po na naglalaman nito, meron din siyang accountability form. So, yan ang accountability form po natin. So, makikita niyo po sa accountability form kung ilang total sets ang naka-allot sa inyo.
Okay? Then, makikita din ang serial number. From, kung ano serial number siya nag-start, to kung hanggang serial number siya nag-end. Okay? So, kayo na mga watchers, kayo mag-fill out ng items 2 to items 7. Okay, so dapat consistent yung serial number sa accountability form versus sa actual ID sheet na hawak po ninyo. Okay? So yan. Distribute the ID sheet or answer sheet says individually to the examinee. So always start po kayo sa sheet number 1 pagbibigay po kayo ng inyong mga ID sheet. So hindi po ito get one and pass high na ang examinee ang pakunin ninyo. So kayo talaga ang magbibigay nito isa-isa. Starting sheet number 1 hanggang mabigyan lahat ng mga seat number, hanggang mabigyan lahat ang mga nasa seats po ng mga examinees. Okay? So, yun. Instruct the examinees to check the serial number. So, baka magtanong ang examiner sa inyo kung saan ang serial number, dapat alam din po ninyo. So, ang serial number po, again, itong makikita po ninyo na serial number dito sa pinakagilid po sa left side. So, each set, iba-iba po ang serial number na meron ito. So, hindi pwede ng isang examinee may kaparehas na serial number po. Magkakaiba-iba po yan. So, kung tatanggalin po, kung i-detach po itong answer sheet, okay, kung i-detach po itong answer sheet, paano malalaman kung sino ang may-ari ng examinee? Eh, di ba, tatanggalin man siya, tatanggalin ito. Ito. So, ang may iwan itong ano na lang, answer sheet. So, paano malalaman ng examinee kung kanino itong answer sheet? Okay? Dito siya malalaman sa barcode po. Itong barcode, naglalaman din po ito ng serial number. So, instruct your examinee to please be very careful with their ID sheet and then ID answer sheet po. Bawal po mabasa, ma-fold, mapunit. Okay? Hindi po natin ito papalitan. Okay? So, once na hawakan ito ng examinee, ibigay niyo po ang accountability po kay examinee po. Okay? So, ID sheets may be distributed as early as 6:30 a.m. So, paano po kung hindi pa po kompleto yung mga examinees? Ano kung merong 3 examinees pa lang sa loob ng room? Mag-distribute na ba ako? Oo or hindi? 6:30? Yes. O, pwede na po, kahit 3 pa lang yung examinees ninyo, pwede na po kayong mag-distribute. Again po, pag mag-distribute po tayo, always start po sa seat number 1. Paano po ang pinakaunang set po, ang pinakaunang serial number po, absent sa seat number 1, kanino po ibibigay ito? Doon pa rin. Sa? 31. Hindi po, ibibigay ito sa pinakaunang examinee na present. Okay? Hindi niyo po iiwan ito sa empty seat. Kasi, again, bawal po ito ma-fold, mapunit, o mabasa. So, ito, diba, isang set siya. Kung absent sa seat number 1, huwag yung ilagay sa upuan. Kasi paano kung mabasa ito, hindi na siya magamit. Paano kung ma-fold ito? Kaya masulatan, hindi na siya magagamit. So, ang pinakaunang set, ibibigay nyo sa next na present. Kung present sa seat number 2, kay seat number 2 ibibigay. Paano kung absent talaga ang isang column? Ang pinakaunang present, seat number 12. So, ang pinakaunang set, nabibigay ninyo kay seat number 12. Kasi siya yung present. Okay? Tapos, dumating na sa seat number 1. Ano yung ibibigay nyo sa kanya na seat? Kaya na set po. Ang ibibigay nyo, yung pinakauna na naman sa serial number. Ibibigay nyo kay seat number 1. Okay, klaro? Malalaman po natin ito dito sa ating accountability form, dito sa likod. Kung napapansin nyo, dyan sa likod, present lang ang lahat ng examinees during distribution. Expected na ang serial number ay naka-sequence kasi present.
So, how about kung meron kang absent or meron kang hindi dumarating sa mga examinees? So, ang mangyayari niyan, tingnan po ninyo, if examinees are not yet complete during the distribution, it is expected that there are portions of the serial number that is not in sequence. So, kung nag-start po tayo sa 515 na serial number, 500, hindi, kung nag-start tayo sa 498, 2024-98 to 2025-15, okay, kung 498 to 515 tayo nag-start, yan. Tapos yan yung nasa sample natin, ang pinakaunang seat number na punta sa kanya ang serial number 515, anong ibig sabihin yan? Siya ang pinakahuling dumating kasi napunta kay seat number 1 ang pinakahuling sequence. Okay? Para mabalik. Klaro? So, ibibigay niyo lang po yung ID sheet sa examinees na present. Huwag niyo kang iiwan sa upuan na bakante. Kasi paano kung wala ng ibang ID sheet, hindi na ito magagamit ng mga examinees. Kasi na-fold na, na-spoil na. Okay? So again, pag magbibigay tayo or magdidistribute tayo, always start with seat number 1. If in case absent sa seat number 1, kay seat number 2, ibigay. Paano kung basta seat number 3? Absent sa seat number 3. Nabigay niyo na ang pinakauna. Absent sa seat number 3. Kanina niyo ibibigay ang next na set? Sa seat number 4. Okay? Hanggang lahat po ng mga present examinees mabigyan. Na may dumating ng mga examinees na naman sa kanya nabibigay yung next na set. Hanggang lahat ng ID sheet mabigay ninyo. Anyway, malalaman naman po namin yan dito sa likod ng accountability form. Okay, so question. Ayan, question. The allocated serial numbers of ID sheets answer sheets for room number 19 with 18 examinees are from 20 CB 202-498 to 20 CB 202-515. Based on the given data, what seat number or numbers arrive after the distribution of the ID answer sheets? Sige daw. Ano yung mga seat number na late dumating? Tingnan nyo po yung given po natin. 498 yung simula ha. 498 to 515. Seat number 3. Ano yung seat number? 3. Seat number? O sabi nyo ng seat number 3. Meron pa ba? Pinakauling dumating. Seat number 3. Sino yung seat numbers na late dumating? Dalawa po yung sagot dyan. Ano po? Seat number 3 and seat number 8. So, tingnan mo natin. 498, 499, 515, Ihatag pa sa teacher, 7,000. Or, iban na siya ipahito, maxicare, seat 3 at saka seat number 8. Ayan. Seat number 3 and seat number 8. Yung huli sa kating mo. mga HMO, para cash at Okay, klaro? Ayun. Oh, nag-no, ako ba na, nag-no siya. So, once completely signed by the examinees, no, pag sign na yan, sa tabi ng serial number, dyan patipirma yung mga examinees. So, once na-sign po yan, kayo pa na mga remote ang magsasign daw sa lower portion ng form. So, kung napipirmahan kayo sa front page, meron din kayong pipirmahan sa back page po ng accountability form. Okay? Any question? Baka meron pa pong nalilito sa likod. Magsabi na po para na ma-discuss po natin. Sige po. Any question? May mga katanungan pa ba? Yes, ma'am. Sige, ma'am. Pagpasa na? Hindi na, ma'am. Hindi naman siya, kailangan pag magpapasunod talaga, ma'am. Okay, hindi nyo naman din malalaman sino ang may-ari niyan. Oo, kasi wala namang pangalan ng mga answer sheet. Okay. Sige. Proceed tayo.
Warning, instruct the examinees to be very careful with their ID answer sheets. So in case of spoil, torn, or cold ID sheets, answer sheets will not be replaced. So pakisabihan ng mga examinees ninyo na to avoid extra marks and too much pressure on the barcoded area and the blackened portion of answer sheets and ID sheets. So use bullet in writing and use pencil in shading. Okay? Klaro ha, kaya baka magtanong ang examinee sa inyo, ma'am, ano sa mong isulat, ma'am? Saan mong gamitin pag magsulat? Masigwin pa mag-pencil. Okay? Watchers ha, kayo dapat ang mas nakakaalam po. Yun. Demonstrate how to fill out data on ID answer sheets. No? So front and back po yan. Pakicheck na mga hawak ninyo. Ang pinaka-top na portion o pinaka-top page po ay yung ID sheet. Okay? ID sheet po yan. So yung ID sheet ng examinee, dyan po nila ilalagay ang kanilang mga pangalan, okay? Yung application number. So isi-shade din po nila yan, yung mga pangalan po nila sa kanilang ID sheet. Ayan. So kung meron pong mga space yung pangalan nila, let's say for example, ang pangalan, apelyado nila ay Bella Peña, maglalagay lang po sila ng space, maglalagay lang po sila ng isang space. Okay? So kung tingnan niyo yung actual na ID sheets po natin, di ba? Naka-color blue, white, yan siya. Isa din sa babantayan ninyo, kaya baka may mga examinees tayo na susulatan lang nila yung color blue lang. Okay? Or color white lang, hindi po ganun. Okay? Blue, white, isulatan talaga yan nila yan lahat. Maglagay lang po ng isang space kung kailangan. Okay? Kung halimbawa, may NA ang pangalan ng examinees ko, isusulat ay NA sa top, pero ang isi-shade sa ilalim ay letter N. Here. For names with suffixes, instruct the examinees to put it in their first name. So, hindi po sa apelyado ilalagay, kundi sa first name po. Kung may mga junior, the second, the third, ayan, first name po yan lahat. And for those who have very long names, write only the first 25 letters. Okay? May mga examinees tayo na tag-tatlo or tag-apat ang pangalan, tapos hindi magkasya, ipasulat lang po kung ano lang po yung magkakasya. Huwag nang pilitin, ha? Kaya baka pagsamahin ang dalawang letters sa isang box, hindi siya pwede. Then sa likod ng mga answer sheet, ID sheet, paki-check po ninyo sa likod ng ID sheet. Meron po nakalagay dyan na board or ang ilalagay ay professional teachers. Okay? From watchers, professional teachers po ang sabihin po ninyo. Okay? Kaya may mga watchers tayo na pag tinatanong kung ano ang ilalagay sa board or ang sinasabi ay left. Magkaiba po ang professional teachers at left. Ang left po ay pangalan sa examination. Ang board po ay professional teachers. Okay? Klaro? May iba pa talaga ng mga room watchers. Ang sinasabi ay DepEd. Hindi po Board of DepEd yan ha. Professional teachers po. Remember, mag-e-exam pa lang po sila, so hindi naman pwede agad-agad DepEd. Mag-e-exam pa lang. Okay? Klaro ha, pabalik-balik ito na instruction, pero may mga remoters pa rin na nagsasabi na DepEd. Kaya, baka yan ang mag-remain sa inyo ha, professional teachers. Hindi din po teaching. Okay? Hindi po naka-join ha, ING, hindi po teaching. Professional teachers. So, yun. Sa mga dates, always remember, hindi po pwede na naka-number ang isusulat ng examinee. Dapat po buong isusulat ang September. Hindi po naka-09/29/24. Dapat September 29, 2024. Same with their birth date. No, nakabuo din po yung kanilang mga, birthday. Then, sa kanilang mga school, dapat po buong pangalan ng school hindi naka-acronym. Okay? Kung MSU Johnson, dapat Mindanao State University, General Santos City. Sa review center attended, pag hindi nag-review center, take note, none ang ilalagay. Okay? Kung hindi nag-review center, none.
Kung nag-review center, buong pangalan ng review center. Okay? Then, permanent mailing address, ang ipapasulat ninyo ay address ng kanilang mga bahay, hindi po email address. Baka magtanong yung examine sa inyo, ang sagutin nyo, at gmail.com. Hindi po yun siya ang address. Okay? Klaro? Then, don't forget, full name, and then signature. So, meron ulit tanong sa baba, na board of professional teachers po ulit. Then, isusulat po ng examinee yung I declare hanggang criminal prosecution. Isusulat lang po ako, kopyahin ng examinee. Okay? Kakopyahin po yan ng examinee. Baka magtanong sa examinee sa inyo, anong ilalagay dyan? Huwag nyo naman din sagutin na, ikaw nga, kung ano yung pagkakaintindi mo, ilagay mo dyan, expound mo yan. Hindi po yan siya katanungan, ha? Kakopyahin lang po ang attestation. Kaya parang so far, hindi talaga kami nasa-zerohan ba na meron talagang examinee sa attestation na ang nilalagay dyan is based on my understanding. May mga pa-understanding pa yung mga examinee, no? Then, ang mga what's your supporting team? No? Maghingi ka ng additional sheet of paper. Tingala na lang nino, what's your mga yung extra paper. Kay hindi kayo magkasya ang iyong attestation. Kaya di-explain na sa examinees. Okay? Kokopyahin lang po yan. Ha, mga ma'am and sir. Then, pirmahan na din po ng examinees sa ilalim. Ayun. Clear po ang ating ID sheet, ha? Baka meron pang malito. Okay? Clear na po. So, how to detach the answer sheet? No? Isang mga examinee na, huwag mo na silang mag-detach kung hindi kayo nagbibigay ng instruction. Mag-detach lang po kung natapos na sila fill out sa kanilang mga ID sheet. Okay? So, paano nga ba ito i-detach? So, detach the ID sheet that starts from the bottom of the examinee's ID answer sheet set. So, kung ito yung set nila, ang i-detach po ang pinaka-likod. Yan. So, kung ito yung set, ang i-detach nila ang pinaka-likod. Ito. Okay? Hindi yung kasunod ng ID sheet, ha? Itong sa pinaka-likod. Ito yung i-detach nila. Tapos, kung mag-detach po yung mga examinees, hindi po patanggalin ang staple wire. Meron po yung parang tracer dyan. Kung napapansin nyo, may tracer po dyan. Ito. Yan po yung basis ng pagpupunit ng mga examinee. So, si examinee po yung magde-detach, ha? Hindi po kayo na mga room watcher. Paano po magsabi si examinee, mama, hindi ako marunong. Turuan po ninyo, pero hindi po kayo ang mag-detach. Okay? So, yun. After nila ma-detach, yung kanilang answer sheet, the remaining answer sheet sets must be placed inside their brown envelope. So, lahat ng mga sobrang ganito, ilalagay sa brown envelope ng mga examinees. At kukolektahin po ninyo. Para ang maiwan na lang po, so kung ano mga examinees ay itong nag-iisang page ng answer sheet. So, this is the answer sheet for the first subject, which is, ano yung first subject natin? General education. Okay? So, ayan. Don't forget, ha, every subject po kayo magkukulik ng brown envelope ng mga examinees. Every time mag-detach po sila hanggang maubos na po itong answer sheet sets nila. Yan. So, sample sheet of an examinee on an actual classroom settings. Kung nakapansin nyo, isang page na lang ang nandyan. So, color pink po yan. Ano po yung color pink? Color pink po ay elementary. Color blue ay secondary. So, ano yung kaibahan? Ang secondary po, merong 4 pages na ID answer sheets. So, ang tatlong attached po ng mga answer sheets corresponds po sa subject na iti-take ng mga examinee. First is Gen Ed, Prof Ed, at saka specialization. Okay? For elementary, dalawa lang po kasi dalawang subjects lang po yung iti-take po nila. So, once ma-detach na po yung answer sheet, instruct the examinees na lagyan agad na pangalan ng subject. Kung may mga examinees tayo ba na, tawag yan, kinakabahan, first subject pa lang, hindi na nila alam ano ang
subject title. So it's your role po as room watchers to guide your examinees. And then ipa-shade agad kung ano yung set na marireceive po nila. So ano yung set na marireceive ng mga examinees? Set? A. O set A. Okay? So ayan. So ayan, after no, ipataob nyo lang po yung mga answer sheet nila sa upuan. And then, rest of the time na pwede na kayo mag-start po sa prayer. So pwede po yung examinee ang ipapalid ninyo. Pero kung masyadong tensionado ang loob ng classroom, huwag na kayo magpa-pray sa examinee. Kayo na po ang mag-lead, ha? Kasi siga, karog-karog yung examinee, tapos makamit na mag-ingong na, pag-pray. Pag-pray na. No? Nasibraan na po ba yung examinee. So, room watchers, you need to be observant also, no? Sa inyong classroom. Kaya basig, grabe na ang nagapanik na inyong mga examinees, tapos inyo pa dyan paampuon, no? Pwede man po na kamo na lang ang mag-lead sa prayer. Okay? And then perform the exercises provided. So, meron din kami nilagay na exercise sa loob na inyong kit. So, baka may mga talent yung mga iba dyan, no? Pwedeng magpalit sa mga examinees natin. Yan naman po ang gagawin. So, part po ng exercise yung hands placed inside the pocket at saka pocket out. So, part of security measure at the same time, ma-stretch din yung examinee. So, makita nyo din kung may mga lamang, something sa mga bulsa. So, part yun siya ng exercise. So, pockets in at pockets out. Then, may mga ano dyan, may tawag na jog in place, no? You need to encourage your examinee na mag-join din po talaga. Meron kaming mga examinations, minsan na sa exercise pa lang malaman namin na may mga katigong pinag-iipit. Okay? Kaya mga hulog na ba pa sa exercise pa lang. So, as room watcher, you need also to be vigilant po with the activities of your examinees. Then, after exercise, diba, wala pa man nag-start ang exam, pwede kayo magsabi sa mga examinees na pwede pa silang pumunta sa CR. Okay? And, isa pa po pala, sa pagpunta sa CR ng mga examinees, inform your examinees na as much as possible, pag mag-start ng exam, hindi na sila pwedeng lumabas para pumunta ng CR. Kasi kung lumabas sila para magpunta sa CR, ulitin nyo na naman yung ginawa niyo from the very beginning, which is inspection, pa-remove ng shoes, ng socks, pockets out, pockets in, pa-check ulit ng nikab, at saka hijab, ano pa? Ulitin na naman yun. So, kayo po ng mga room watchers, instruct your examinee. Mag-CR na kayo habang hindi ka nakastart. Okay? Kasi once na mag-start yan, ulitin niyo po ulit lahat ng inspection. O, diba? Pag inanan mo, do you think mag-CR para yung mga examinees? No. Huwag niyo silang yan, ha? Huwag niyo silang pigilan kung gusto talaga lang mag-CR, no? Kasi kamo na watch your, ay, magdinig mga inspection ako, hindi na dyan pa pwede mamimili. Hindi na po pwede, no? You have to limit the activity of your examinees lang. Encourage lang niyo sila. CR lang gid mo, ma'am. Kaya para as much as possible, anyway, 8 to 10 lang man ang exam mo, by that time, di naman siguro na sila kayo na. So, after naman sila mag-CR. Okay, clear? So, yun. So, yun yung sabi ko kanina, the examinees will be inspected every time they go to the comfort room or toilet. So, yun. So, this revision of the test questionnaires. O, di ba? Naka-CR na sila. So, waiting na lang mo kay floor supervisor na maghatag ng test questionnaire sa inyo. So, once the floor supervisor deliver the test questionnaires, carefully count the number of test questionnaire sets. Okay? So, bilangan ninyo kung tama ba ang number sa test questionnaires na nadawat ninyo. So, what if by that time nag-abot sa FS, wala gihapon nag-abot ang ibang ng examinees. Ayaw sa mong inong kay FS na ma'am, kulang gihapon among examinees. Mag-declare lang yun mag-absent once na mag-start ang bell by 8 o'clock. That's the time na mag-declare kayo ng absent. Pero kung dito pa lang sa distribution ni FS sa PQ, paghatag pa lang sa inyo sa PQ,
di ba mo pwede mag-declare na absent? Kaya wala na alas 8. Alas 8 pa man ang, anong tawag niya? Alas 8 ang time na consider as late ang examinees. Okay? Yun. So, once ma-receive ninyo, bilang gayon ninyo diretsyo ang test questionnaires, and then fill out the test booklet or test questionnaire sets accountability form. So, itong ID sheet na yung accountability form, ang test questionnaires, nagihapoy accountability form. So, mao lang makita ninyo sa front page, makita ninyo kung pila ang total set na ma-receive ninyo, kung pila ang set A or set B, pero sa ako, wala na kay set B, set A lang siya tanan. So, makita niyo ang room number, kung pila ka, quantity ang na-receive niyo in total. So, what else? Ano pa makita niyo? Sa part 2, kayo na ang mag-fill out niyan. Ilagay niyo kung ilan ang set A na na-receive ninyo, ilan ang number of pages. So, i-check sa ninyo ang number sa pages na na-receive ninyo. Kung tama ba? Na-receive ninyo dyan. Then, extra, or kung halimbawa, lampas na alas 8, wala gihapon nag-abot. So, expected na amoy extra na PQ. Kaya may absent man mo. No? So, kung bilang absent ninyo, dapat huwag ko nang ibalik ninyo kay floor supervisor. Hindi pwede na buhain ang absent, tapos nang ibalik isa lang. Okay? So, kayo ang magiging accountable niyan. Then, the additional sets, kung halimbawa naapay added to the list, masulti man na sa inyo ang inyong FS. No? Kung if it is na agad man, that's the time mag-request ng additional. Pero kung wala man mo added to the list, wala pag mo ibutang, 0 gihapon. Okay? And then the total number of PQs distributed, butang gihapon nyo ang total, then pirmahan po ninyo. Okay? So, distribute the test questionnaires individually to the examinees. So, always start on the seat number 1. So, kung sa iyo pagka-distribute sa ID sheet, inana ba ang pagka-distribute sa test questionnaires? Saman. Sa mga may experience before, ano ba? Same ba ang distribution ng ID sheet at saka answer sheet? Same lang. Kasi nga, isang set lang po ang ating ma-receive. Set A lang ating. Okay? Pero kung set A gano'n ang set B, kana, Jo, di gina parehas. Okay, ang para kay Dudong, para gina kay Dudong, ha? Pero sa left, no? Kaya naman, daghan naman dyan ng mga abot ng mga examinees mo, pag-abot sa answer sheet, pag-abot sa test questionnaires. So, isa-isa ninyo ihatag sa mga examinees ninyo inyong mga test questionnaires. Basta po na yung matingalan na lang po pa, na 18 ninyo na dawat, na pag-distribute na isa wala na hatagan, so asa rin itong isa. Well, that's why, individual din ninyo siya ihatag sa examinee. Dili na, o sige, kung ano yung isa kabandal, kung ano isa niya, asa sa likod, no? Dili siya inana, ha? Once mawala na, lisod kita ana of praise. So, guys, examinees to check the test questionnaires. So yun, once mahatagan na ninyo mga examinees, pwede man mo, ako nga watcher, mag-strategize mo. Yun ninyo mga examinees na, okay, naana ba mo talang copy sa inyong test questionnaires? So everyone, let's check the test questionnaires. Check nyo lahat ang page 1. So kanan sila sa page 1 namin ang mag-check, no? Okay, klaro, walang mga missing pages. Okay na, na-check na. Next, page 2. Pwede sabay-sabay mo. Anak, page 3, ang tanan ng pages ma-check. Then, okay na? So, ano yung last subject na, ano yung last page natin? Yung na sila, page 16 po. Okay, so at least na mo, ma-check po mo, tama ba yung gisulat dito sa accountability form. Okay, so kung halimbawa na ako nag-check na, wala pa nagsulat ng exam, okay, tingnan niyo yung mga examinees. Okay, pakitaad muna sa mga PQs po ninyo, hintayin natin mag-bell ang supply officer para sa start ng examination. So reminder, watcher ha, hindi pwede na mag-start kung hindi pa nag-bell yung SO. Okay, kaya nakatayo dati, nagsugod na ang isa pang classroom. Tapos ang ingon sa lecture, ay tamalit sa ko, aman. Hindi pwede, dapat magbungan tampanan, ha? Kung isang tag-8 na sa imo ha, di mo pwede na ilang oras ang sundon, kaya dapat panan kita, uniform kita of time. Okay? Tapos ba, sinabi mo ba niya, ano, mga lectures na, masugod report, maingot na,
nag-iwan mo ang mga examiners ma'am nga mag-early lang daw ni, magdali mo po kung uli. Ay, hindi lagi pwede magbuot ha. Remote show, sabay-sabay tanin niyo, okay? Sabay pa mag-start, sabay pa mag-command. Okay, clear? Yun. So yun, don't forget to instruct your examinees to write the seat number at the top left portion of the test questionnaire. So in this way, malalaman natin na lahat ng mga examinees may test questionnaires na na-receive. So through this po, mabalang po nato kung na-examine nga wala nakabalik sa ilahang test questionnaires. Kaya syempre, makita nga nato no, from seat 1 to seat 18, pag-check nyo nga, uy, asa na ang seat number 2 ani. So kada mo kinsa nga seat number ang sinyo nun, wala pa nakaon sa ilang set. Okay? So, kung natin mo'y absent, mabalang po na nato, kaya kung hula yung absent is seat number 1, isulat nila ninyo, kamaman ang magsulat ng mga watchers, kaya syempre absent na ito, no? Isulat ninyo ang seat number 1, ibutang po ninyo ang name sa absent para maupod na inyong palatandaan na every time na every subject na mo i-take, naabit sobra isa, intended akong absent na examine. Okay? Yeah. Then wait for the start of the examination. So at 8 o'clock, mag-bell na sa supply officer. Nabala na natin yun, magpaglagan na sa supply officer, magtingog sa ilang bell. Pag mag-bell sa supply officer, that's the time na mag-start ang exam. Sabay-sabay ng mga exams, mag-open sa ilang test questionnaires. Okay. Please be mindful po sa time ha, kaya iba't matugon ng mga remote shows, dito pa mag-distribute sa alas 8. So, wala na time ang mga examiners na mag-check. Ako po, wala na po may time na mag-check sa mga test questionnaires, kung may mga program, kung may mga display. Okay? So, please be mindful sa mga times. So, during the examination, always make rounds. Group watchers, ginailan mo ang examination sa net, but 1 day lang na siya, na-additional times na kanang abitong din mo og katulugon. No? So, kung katulugon gani mo, ay magtulog kaya di ba ang mga sleeper, no? Watcher, kaya mo, lain po na kamo bantayan sa examinee. Kaya mga bright, kaya po na po mga examinees, kaya. No, so, always make rounds, no? Mag-input mo, mag-check mo kung masunod ba sa mga examinees ang inyong instruction. Kaya basig lang sa kaayo mo na, kasabot ba na nag-oo lang yung mga examinees. Tapos, pag-check din ninyo ang igamit sa pag-sheet, don't hindi ay. No? So, better, mag-rounds with mo, no? Para ma-check din ang mga examinees ninyo. And, instruct the examinees that they can use their test questionnaires for their computation. So, pwede na lang ibuon na scratch paper ang ilang mga test questionnaires. Pero, di sila pwede mag-detach on any page. Pwede na nila makalat sila, sulatan na nila. No, ayun lang ninyo kasabi. Pwede na kayo na nila buhaton. Pero di sila pwede mag-detach. And then for rules with absent examinees, submit immediately the unused test questionnaires to the floor supervisor. So, submit niyo na siya after ninyo makapag-distribute. Or after mag-bell na sa supply officer, ipasa na gawin niyo sa floor supervisor. Then when the examination is ongoing, proceed in filling out all the forms provided inside the envelope. So may mga reports mo na buhaton, mga watchers, natabangan na lang ninyo, anyway, may partner, manggid mo, maangko lang din magway mo absent, para lagi mo partner. Okay? So, ayun. Examinees arriving late after the start of the examination shall not be admitted. So this is pursuant to Resolution number 2008-417, Series of 2008. So refer the late examinees to your floor supervisor. So kung na-ay late ng mga examinees, ayaw makiglalis ka sa mga examinees ha, di lagi pa yung magsulod. No? Di pa sigla mo ang magsigi o lalis dito sa examinees. No? I-refer giving niyo sa inyong floor supervisor. Okay? Kaya para dito ma-disturbo ang mga examinees na naa sa sulod sa room. So, so mo siya ang mga makita ninyo sa inyong examination kits. Number 1, PERC, or the Permanent Examination and Registration Record Card. So, at least kabalo ko or kailan mo sa mga forms na makita ninyo. Pag makita ninyo na, no, kung halimbawa, dili kompleto, diba, 18 examinees mo, kung ang sulod lang ang na-PERC sa inyo is na lang sa 5, okay lang po na. Usually, ang PERC na ibatang nila silang kids, mo na mga nag-file mismo sa PRC or mga first-timers.
No, kaya ang mga repeaters na po, wala naman na sila nag-file sa PRC. Online na lang na sila mag-file. Okay? So, kung kinsa rin wala na ang inyong ibutang. So, naapo na namin cover form sa PERC. Kung sa inyong kit, wala may nga ni pangayo mo sa inyong floor supervisor. So, isulat lang ninyo din sa my box, kung pila lang yung ang actual PERC cards na inyong na-receive or naa sa sunod sa inyong kits. Okay? And then, permahan na ninyo, then, submit na ninyo sa inyong floor supervisor. So, mo to siya, PERC card. Next is the client satisfaction survey. So, naamoy dalawa na client satisfaction survey sa inyong kit. So, ang isa, kamo ang mag-fill out, no? Ang isa is ang examining. So, pili lang mag-examining kung kinsa ang inyong pa-fill out. Tapos, mag-ask lang po mo na lang sa examining. Kaya basi kung baan siya ba, ilalapon mo yung examining natin, i-appeal sa exam ha. No, ipaano na naman kung usahin mo ng rating sa kanilang exam, sa'yo magtarong, kaya basi kung baan siya ba mo, hindi ako naging dito, doon ano ako naging wala ko, pabro na ito watcher, no? Kasi grabe yung kurga, no? Wala siya kabalaw. Survey na ito. No? Then, performance evaluation sheet. So, just like the client satisfaction survey, ang performance evaluation sheet, dalawang ihapon na. So, ipaano ninyo siya sa mga examinees. Okay, examinees ang mag-grade sa inyo. Since dalawa man mo, sila ang mag-grade sa inyo. Ang isang i-rate nila, inyong time management. So, make sure, mag-time check yun. Kaya wala ko yung mga below ang mga examinees. Kaya di pa, batang kaya silang mga bags. So, kamo, mag-time check mo. Okay? And don't forget, kung mag-time check mo, ayaw ko nang pakuratin yung mga examinees. Ha, kahilong na baka ayun na. No? Kasi mag-time check mo, pinakalit ng time check mo, di ba? Kuratan yung mga examinees. O kung mag-time check mo, ito ba pag-time check na, okay, time check, last 10 minutes, ha? Kasi nagdanan, 10 minutes, diretso, no? Mag-time check mo, every hour. Okay? So, muna yung isa sa mga bantayan. Then, i-evaluate ang mga watchers dahil kung paano mo maghatag ng instruction, kung saan ka professional mag-deal sa mga examinees, no? Kaya dapat di tayo ang tabang ninyo ng mga young watchers para ma-guide ang atong mga examinees. Okay? Next is the statement of disclosure and undertaking. No? Sorry, na-typo lang na siya din na apart. So, may mga inaanap form sa inyong mga, ano tawag niya? Examination material. So, fill up lang po ninyo and then submit sa inyo mga attendance supervisor. Anyway, mag-review mo na ang attendance supervisor. So, all you have to do, i-fill up lang ninyo ang mga forms. So, dara po na mo mabalaan ko na may previous experience sa examination, no? And then, si attendance na ang magpalitan. Next is the room watchers report. So, isa ito sa mga report na gagawin ninyo. So, all you have to do, fill out lang gihapon ninyo ang mga needed na mga details na naadun ha. Then, may part siya na ID sheets allotted. So, isulat niyo po ang serial number dyan. So, dapat po, coincide po yung serial number dyan sa room watchers report at saka doon sa accountability report ninyo sa ID sheets. No, actually, dagat forms, pero mostly, ano man siya, mga bright man mo, mabait ano na rin mo pag naana mo dito sa exam. So, if in case na dili malimitan ninyo ang iba na details, you can always ask your supervisor ang update po. Okay? The name of, ito, per list. Pag sinabing per list, ano yung ibig sabihin niya? 22. So, ito yung total list na based sa inyong room assignment. Kung halimbawa, yung room assignment niyo, di ba, may i-post na sa gawa sa room, walang ginatawag ng room assignment or master list. So, per list, ibabang niyo din ha kung pila ang total. So, batala po, 18 inyong examinees. So, 18 ang per list ninyo. So, complete. Kung saan man ang complete? Kung kinsa ang total na present. Okay, maulang naasa, complete. Absent, obviously, absent no, dahil naman na i-identify. Abandon, kung halimbawa na exam sa first subject and then sa second subject, give up na, din na siya exam, abandon na siya. Okay, kinatay mga examinees ni Nana, no, mag-abandon. Kaya wala, trip lang nila, gusto mo, di na niya kaya na. May mga inanak na instances. Then, added to the list.
Other to the list, mabalaan mo na ito na, kaya maghatag ng instruction sa inyo si floor supervisor ko na. Pero kung wala ka ni, zero lang pag inuha. And then, total. So, total lang na ninyo ang complete kung ang added to the list. Kung ang Ay, so, most of the time, parehas na na ang per list kung ang, parehas na ang complete kung ang total. 130. Okay? 130 lang. Name of examinees who are absent, isulat na lang ninyo ang name, ang seat number, and room number. Same with the name of the examinees who abandoned. So sa baba na portion sa my reports, may portion dyan ng mishandling of answer sheet. No, yun yung tinatawag na dangling. So, baka meron tayo ng dangling. For example, nasagutan ni Pedro ang ID sheet, ang answer sheet na supposedly ay para kay Juan. No, pwede ba na siya nakitabo? No, pwede na. For example, diba ko tayo ng sample ha? Diba, na-detach na. Tingnan niyo yung mga answer sheet na hawak ninyo. Diba, na-detach na. Ito, na-detach na. Sige, masample ako ng detach ha. What if nag-iisi na lang? Kakulbo. No, sinadya ko ng kuwan kay i-instruct na to sila nga dapat kami mag-readyo po. Muna, ito yung para kay Juan. Tapos itong sakro niya, nasa brown envelope, pinalagay na. Then, ito yung isa. Okay, let's say for example, ito yung kay Juan. Sino ka na nga to? Si Maria. Halimbawa na. Ibang instruction na ko, once makitouch, lagyan agad na, ano ilalagay? Ano Subject. ilalagay? Subject. Subject name. Bakit hindi nilagyan nilang dalawa? Diba nakataob lang yan siya dyan. Tapos si Juan, na CR, hibilin lang. Then si Maria, na CR po siya. Subuha siya empty, wala yung empty seats. Then, naghangin ng butag. So, paano nga ito ma-identify? Asa ang kay Juan o kay Maria diri? Sige daw, panawag yung mga answer sheet din. Di man klaro. Sige. May nag-answer serial number. Sige ma, paano na ito mabalaan? Dili man Sa serial number. Hi. Wala na serial number na. Nag-detach naman. Saan po? Barcode? Barcode. Barcode na may reader? May reader inyong mata? Sa guhit. asa. Parehas ba sa guhit? Same ang? Kani ang guhit sa black ni? Dili. Sa mata-matahon na Di ito man na nila ma-memorize. Ito man. Hindi siya nagsulat ng ng subject. Kani may black. Di ba? Ito man. Kani black na black. Sa barcode. Barcode. Pero sa una, mata-matahon lang. Oh. Mata-matahon lang.